Sa pag-alis ng mag-asawang Bustamante para sa kanilang bakasyon, ay naiwan ang dalawang kasambahay nila na sinama ng Alma at Simang sa kanilang tahanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang bakasyon, ay biglang nagpaalam si Manang Alma na umuwi sa kanilang probinsya dahil sa biglaang pagkawala ng asawa. Nito sanhi ng isang aksidente, pinahintulutan naman ito ng mga amo Simang ayaw sana kitang iwan dito mag-isa. Pero mas kailangan ako ngayon doon sa amin. Siguro naman kahit paano ay may alam ka na rito sa Maynila. Huwag kang basta magtitiwala kahit na kanino rito iba. Ang mga tao rito sa kinalakihan mo sa probinsya, lagi mong isarado ang mga bintana at pintuan, lalo na ang gate, ikandado mo yun sa gabi. At huwag kang magpapapasok ng kahit na sino, basta mag-iingat ka rito. Nagmamadaling bilin ni Manang Alma bago umalis. Sinunod naman ito ni Simang. Kaya naman noong nagpumilit na makipagkita ang kanyang nobyo na si Tomas ay nakipagtagpo na lamang siya sa labas ng bahay na kanyang pinagtatrabahuhan. Doon ay nagawa nilang tumambay at magkwentuhan buong maghapon sapagkat wala naman siyang ibang kailangang gawin bukod sa bantayan ng bahay sa pag-alis ng kanyang mga amo. Naulit ang pagdalaw na ito ni Tomas kay Simang kinabukasan. Noong nalaman nito na mag-isa lamang siya roon dahil nasa bakasyon, ang mga pinagsisilbihan niya sa pagkakataong ito ay napilitin siya na patuluyin ang nobyo sa loob ng bahay. Noong nakaramdam ito ng pagkahilo, pinagpahinga niya ito sa kanyang silid at nang umayos na ang pakiramdam nito, ay nagulat na lamang siya na naglilibot na ang kanyang kasintahan sa bahay ng kanyang amo mahal. Kumusta na ang pakiramdam mo? At saka anong ginagawa mo rito? Hindi talaga, kasi ako pwedeng magpapasok ng ibang tao rito. Sambit ni Simang. Naku, hinahanap kasi kita kanina, tapos naligaw na ako pabalik sa kwarto mo. Grabe naman, kasi ang laki pala talaga ng bahay ng mga amo mo, at mukhang mamahalin din ang mga gamit nila rito, wika ni Tomas. Oo, kaya nga hindi ko basta maiwan tong bahay. Tugon ni Simang. Paano ka naman pala rito? Paano ang mga pangangailangan at mga gastusin mo? Habang wala sila, tanong ni Tomas. Nag-iwan naman sila ma'am at sir ng pera para sa mga gastusin sa bahay. At kung may anumang biglang mangyari na di inaasahan, kaya okay lang ako rito. Huwag ka nang mag-alala. Tara na doon sa kusina. Ipinaghanda kita ng makakain. Baka kaya ka nahilo kasi gutom. Kanapag-aya ni Simang kay Tomas pagkatapos kumain, ay agad ring pinauwi ni Simang ang kanyang kasintahan upang makapagligpit na matapos niyang magsarado ng mga bintana pintuan at magkandado ng gate ay tumungo na siya sa kanyang silid upang matulog. Kinabukasan icing si Simang ng sunod. Sunod na tawag mula sa di niya kilalang numero. Pagkasagot niya nito, ay nagpakilala ito bilang nurse sa isang ospital. Bago sila mawalan ng malay ay pinatawag nila ako sa iyo para ipaalam ang kanilang kondisyon at pinag-uutos din nila na kailangan mong magdala ng pera rito para maoperahan sila. Hindi sila maoperahan hanggat hindi sila nakakapagbayad, kaya bilisan mo na bago pa mahuli ang lahat para sa mga amo mo nagmamadaling. Saad ng nurse sa kabilang linya sa taranta. Ni Simang ay agad siyang nagpalit ng damit at kinuha ang perang ipinatabi sa kanya ng kanyang mga amo. Agad siyang umalis ng bahay upang magtungo sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa siya makarating sa ospital, ay may humablot ng kanyang bag kung saan nakalagay ang pera para sa kanyang mga amo. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit sa bilis nitong tumakas ay hindi niya na ito nasundan pa. Kaya naman humingi na lamang siya ng tulong sa mga pulis. Sa kabilang banda, habang namomroblema si Simang para sa nawalang pera sa kanya at para sa kaligtasan ng kanyang mga amo, ay sinamantala naman ng grupo ni Tomas na pagnakawan ang bahay ng mga among pinagsisilbihan niya. Sila ay nagpanggap na mga tauhan ng lipat bahay upang hindi mabahala ang mga kapitbahay nito. Maya-maya ay dumating ang sasakyan ng mag-asawang Bustamante na wala naman pala talaga sa ospital. Hininto nila ang kanilang sasakyan. Sa malapit nang makita nila ang grupo ng mga naghahakot ng mga gamit nila papalabas ng bahay. Sa kanilang pagtataka at pagkagulat, ay agad nilang tinawagan si Simang na siyang kinagulat nito nang marinig ang kanilang mga boses. Nang malaman nila ang nangyari, ay agad silang tumawag ng mga pulis. Sa mabilis na pagresponde ng mga pulis ay nahuli si Tomas at ang mga kasamahan nito. Nasaksihan ito ni Simang sa kanyang pag-uwi na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang nobyo
Namuka niya rin doon ang isa sa mga humablot ng kanyang bag. Dahil dito ay nabawi ng mag-asawang Bustamante ang mga nakuhang pera, alahas at mga kagamitan nila na pakulong nila sina Tomas at ang mga kasamahan nito. Habang si Simang, bagamat napatunayan na hindi siya sangkot sa panluloob at pagnanakaw ng kanyang nobyo, ay natanggal pa rin sa trabaho dahil sa pagpapasok niya ng ibang tao sa bahay ng kanyang amo ng walang pahintulot na nagdulot ng malaking problema para sa mag-asawa. Labis na pinagsisihan ni Simang ang kanyang mga nagawa. Nagsilbing leksyon ito para sa kanya na mas maging maingat at huwag basta magtitiwala sa mga taong kakikilala niya pa lamang, lalo na't nasa ibang lugar siya.